Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Cristina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Okay, welcome mga tugang sa satuyang programang Isya Ora Mismo. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Biyernes na naman po, petsa, 15. Ito yung paborito ng mga government employee, 15:31. Pero pag wala namang 31, di 15:30. Live na live tayong papanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at live din tayong napapanood sa YouTube channel. Samahan niyo po ako sa pagtalakay ng mga napapanood na issue dito lamang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Magandang umaga po sa lahat ng nakatutok sa atin at salamat po sa patuloy na pagbibigay ng mga suporta sa operasyon ng Bicol TV Sorsogon. Alam po ninyo, ang ating telebisyon ay patuloy na magbibigay ng serbisyo publiko sa inyo. Kahit maraming, sabi nga, perwisyo para sa kanila, basta tayo po ay patuloy lang na magbibigay ng serbisyo kapalit ng sinasabing perwisyo. Okay, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Nadia Montenegro tinukoy sa Chongqing sa Senado. BSP pinapadisconnect e-wallet sa online games. Pangalanan kongresista sa demolition job. Ex-Cebu Governor Garcia pinagbulta ng 1.2 milyon ng ombudsman. ICC inapprove request ni Duterte na suspindihin ilang deadline. At narito na ang mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Nadia Montenegro tinukoy sa Chongqing sa Senado. Pinangalanan ng isang staff ni Senator Ping Lacson ang dating aktres na si Nadia Montenegro sa kontrobersyal na umano'y paggamit ng marijuana sa loob ng Senado. Sa incident report ng Office of the Sergeant at Arms, sinabi ni Senate Security Officer Victor Patelo na 2 beses na itala ang kakaibang amoy mula sa ladies' comfort room malapit sa opisina ng mga senador. Una ay noong ikalawang linggo ng Hulyo bandang alas 5 ng hapon matapos makatanggap ng tawag mula sa isang male staff. Sa isinagawang inspeksyon na kumpirma ang amoy ngunit walang naabutang naninigarilyo. Agosto 12 nagsumbong naman ang staff ni Lacson na nakalanghap siya ng amoy na tinukoy niyang marijuana mula sa nasabing comfort room at sinabing ang nag-iisang tao sa area ay si Montenegro. Hindi pinangalanan sa report ang staff ni Lacson na humiling kay Patelo na pasimpleng tanungin si Montenegro kapag dumaan sa kanyang post. Itinanggi ni Montenegro na nagsigarilyo siya o gumamit ng marijuana sa Lady CR ngunit inaming may vape sa kaniyang bag na aniyay maaring pinagmula ng amoy. Sa kabila nito, binigyan nila ng 5 araw si Montenegro upang magpaliwanag at nabatid na nag-file na ito ng leave of absence. Iniimbestiga na rin ng tanggapan ni Robin Padilla si Montenegro na isa sa kanyang staff. BSP pinapadisconnect e-wallet sa online games. Iniutos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga electronic wallet or e-wallet na i-unlink ang kanilang serbisyo sa mga online gambling platform sa loob ng 48 oras.
Ginawa ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan ang direktiba sa pagdinig ng Senado kahapon. Nangangahulugan ito na dapat ay wala ng mga laro sa online na pagsusugal na magagamit sa pamamagitan ng mga e-wallet. Gayunman, kinwestiyon ng mga senador kung bakit kakailanganin ng e-wallet ang 2 araw na palugit. Ipinaliwanag ni Tangonan na ang mga institusyon ay nangangailangan ng panahon upang alisin ang mga links sa mga site na ito. Idinagdag niya na nagbibigay din ito ng panahon sa mga mamimili na mag-withdraw ng kanilang pera mula sa kanilang mga online gaming account. Samantala, sinabi ni Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na pinag-iisipan nilang payagan lamang ang pagsusugal sa mga betting station tulad ng mano-manong pagtaya sa karera ng kabayo. Nang ungkatin ang isyu ng posibleng pagsuspinde ng paggamit ng credit card sa online gambling, nilinaw ni Tenco na hindi papayagan ng PAGCOR na gamitin ang mga credit card para bayaran ang mga utang sa sugal. Pangalanan, kongresista sa demolition job. Escudero hinamon. Hinamon ng 2 mambabata si Senate President Francis G. Escudero na pangalanan ang sinabi nitong miyembro ng Kamara na nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Tugon ito ni Deputy Majority Leader Jude Asidre at Deputy Speaker Ronaldo Puno sa akusasyon ni Escudero na may demolition job laban sa kanya para matiyak na matatanggal siya sa pwesto bilang leader ng Senado. Nang tanungin kung sino ang nasa likod ng demolition, sinabi ni Escudero na mula ito sa House of Representatives. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, pinagbabawalan ang sinumang kandidato na tumanggap ng donasyon sa sinumang kontraktor ng mga proyekto ng gobyerno. Una rito, inamin ni Escudero na tumanggap siya ng 30 milyong donasyon noong 2022 national election sa kontraktor, pero wala umano siyang kaugnayan sa flood control programs na binibira sa umano'y kickbacks. Ayon kay Puno, hindi maganda ang blanket o sweeping statement ni Escudero dahil lahat silang mga kongresista ay nadadamay sa akusasyon. Mas mabuti aniya kung babanggitin ng direkta ni Escudero kung sino ang kanyang tinutukoy para magkasagutan o magkaayos na sila. Ex-Cebu Governor Garcia pinagmulta ng 1.2 million pesos ng ombudsman. At sa detalye, pinagbabayad ng Office of the Ombudsman si dating Cebu Governor Gwendolyn Garcia ng 1.2 million pesos multa matapos mapatunayang guilty sa kasong administratibo at misconduct bunsod ng pag-apruwa sa desilting project sa Mananga River sa Lalawigan. Ayon sa Ombudsman, 1 taong suspension without pay sana ang dapat na ipataw na parusa kay Garcia, subalit dahil wala ito sa pwesto, pinagmumulta na lamang ang dating gobernadora ng 1.2 milyong pesos katumbas ng 6 na buwang sweldo. Matatanda ang isang Moises Diaparin ang naghain ng kaso laban kay Garcia nang akusahan ang dating gobernadora ng grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service at paglabag sa code of conduct and ethical standards of public officials and employees or Republic Act No. 6713. Sinuspin ng ombudsman si Garcia ng 6 na buwan bago ang eleksyon noong Mayo dahil sa naturang kaso. At sa pinakahuling balitang nasyonal, ICC inapprove request ni Duterte na suspindihin ilang deadline. Inaprubahan ng International Criminal Court ang kahilingan ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suspindihin muna ang ilang mga deadline sa panahon ng court ng recess nito.
Ang ICC Pre-Trial Chamber ay sumang-ayon sa kahilingan ng Duterte Defense Team na suspindihin ang ilang mga deadline mula Hulyo 25, 2025, 5:30 p.m. hanggang Agosto 18, 2025, 9 a.m. Ang Pre-Trial Chamber ay naglabas din ng ulat na nagpapakita ng lahat ng desisyong ginawa sa pagitan ng Mayo at Hulyo 2025 pero dahil sa usaping pangsiguridad ng mga bahagi, ang mga bahagi ng ulat at 36 na annexes ay pinananatiling pribado na inalis ang mga sensitibong impormasyon. Sinabi ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na hindi nila tututulan ang kahilingan ng prosekusyon. Hiniling ng chamber sa defense team ni Duterte na magsumite ng pampublikong bersyon ng isang confidential na dokumento. Yan po ang ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayag Pilipino Star ngayon. Magbabalik mo niyong likod makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Hanap mo ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864.
is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Bueno, balik kita sa ating programa. Maaliwalas na Biyernes na naman po ang itinaw sa tuya kan mahal na Diyos. Kaya tanda rin doon, pero kita magpasalamat sa kagurangnan, sa mga biyaya na narisibita oral daw. Dapat tayo nang ipagpasalamat. At saka sabi nga nila, aanin mo ang lahat ng bagay dito sa mundo. Kung sa pagkamatay mo, hindi mo naman ito madadala. Tandaan mo, sabi nga nila, from dust to dust tayo. Kaya wag masyadong maging sakim sa pwesto, sa kapangyarihan or sa anuman na kinalalagyan mo dito sa mundo. Dahil oras na mawala ka na sa mundo, wala kang madadala kahit isang kusing. Wala kang madadala kahit na sabihin pang ito ay
ibinigay sa inyo sa pagsusumikap ninyo. Pero tandaan ninyo, ito po, hindi kayo magkakaroon nito kung hindi dahil sa Panginoon. Kaya sabi nga nila, share your blessing. Huwag maging gahaman. Huwag maging makasarili. Aalala ko yung kwento na yung sa parabola na sabi ng isang negosyante, Panginoon or mahal na Jesucristo, paano po ako makakalapit sa inyo? Or pwede mo po ba akong dalhin kung saan ka man pumunta? Tapos yun, sabi ng Panginoon, ang gawin mo, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo. Biglang nalungkot ang negosyante. Totoo nga naman kasi pinaghirapan niya ito eh. Dugot pawis din yung pinuhunan niya. Kaya lang sabi ng Panginoon, yun ang tinanong mo sa akin, yun ang isasagot ko sa'yo. So walang nagawa yung negosyante. Talagang binenta niya at sumunod siya kay Kristo. Di ko naman kayo sinasabi na ibenta nyo rin ha. Kung hindi sa atin magkaroon tayo ng pagkakontento. Ha? Yung bang sinasabi na pag binigyan kayo sa kaliwa, huwag nyo nang hangarin yung kanan. Binigyan kayo sa kaliwa, all you can do, ipasa nyo sa kanan at ipamigay nyo rin yung sobra na. Huwag kayong, sabi nga, huwag kayong padadala sa mga, anong tawag doon? Yung, sa pagiging ganid. Ito naman ngayon mga tugang ang ating topic sa ngayon. Paano na postpone na ang eleksyon ng barangay? Hindi na matutuloy ngayong December 2025. Bagkus, next year na ito. Paano tayo? Next year na ang eleksyon para sa barangay. Paano yan na yung mga, sabi nga, mga grabing hikol-hikol? Di ba? Mga grabe na preparasyon. Maaga pa, yato na sa balay ni Mayor. Dahil sa paghangad na si Ani Endorso. Paano na tayo? Paano na si Pogi na tatakbong kapitan na pinagkukuha na, may linyada na pinorm. Hindi nga lang 7, bagkos may siyam. Diyos ko. Ano na tayo? Hindi tuloy ang eleksyon. Makikita pa ba natin si kapitan sa barangay hall? Yung mga kagawad natin, masisilayan pa ba natin sa oras ng duty nila? Hindi na tuloy ang eleksyon. Ano ang gagawin natin? Kaya sabi baga grabe, di pa napipirma ni President Bongbong Marcos ang postponement. Grabe na pasirikat. Kaliwat kanan ang clean up drive. Mga kagawad mahiguson magjuruti, ang kapitan mahiguson magpasesyon. How about this time? Na postpone na. Kumbaga na. The good thing of this mga tugang na postpone ng election, makaloan ka mo kay another 1 year. Makaloan naman ka mo or mailoloan pa nindo ang sa indong mga honorarium
biruin mo kung may honorarium ka mo na 6,000 per month, ilonin do ini sa 10 months or sa 7 months or sa 12 months, hayahay, igwa na ka mong 72,000 na tumataginting. Din ka pa kaan, 72,000. Malaki-laki na rin yun. Kaya sa mga day na dagos or sa pagpirma ni ni President Bongbong, syempre marami ang natuwa at marami din ang nalungkot. Ang mga natuwa, ang mga incumbent. Dahil sa, yun nga, ang benepisyo, kung medyo delikado ka na sa barangay mo, may enjoy mo pa ang another 1 year na extension. 'Di ba? Imbis na October, December may election, naging November pala next year. Na-enjoy mo na ang another 1 year. So, another loan naman ito sa mga rural bank, 'di ba? At saka ang isang benepisyo pa nito, yun nga, makakapagtago ka na sa mga kabarangay mo na sa mga nakaagi-baga, mahiguson ka pag may kagawad. Basi pwede lamang makasulisit pamasahe kay mapabanwa ako. Masigkat pa sa sa kamay ni Lito Lapid. Sabi, bunot Lito Lapid. Masigkaton kay matabang. Pero niyan kay dili na dagos ang eleksyon, ano ang bubunutin? Wala. Wala kaming bubunutin dahil sa walang eleksyon. Tapos, dati, masigkaton. Kagawad, may reseta ako di. Sige nga, akong bahalang isay mo. Kada kayo upunan na ngayon ko kay Mayor. Upunan tayo kay Kagawad. Bagaw sa bulusan. Maraksion. Ang bilis ni Kagawad tumulong dahil may nagbabantang may namabanaag na eleksyon. Since walang eleksyon, baka paglapit sa iyo nung mapatabang kay may reseta, sabihin mo, ay, pasensya na tabi kay wala, may asikason ako. Di tayo ka maupudan. Amo pa yan ang mga senaryo niyan na pirmado na ni BBM ang postponement sa election. Di ba? Wala na anay, masabi man ang mga mayor, siguro pahuruway na na kita, nang kabalik-balik sa ako, kay di man dagos an eleksyon. Pahuway na ito man ang mga naghahangad san mga makaperesto gihapon, lalo na ito ng mga nagka-prayer day, last election, lintigo yan. Atat na ini na makabaralig sa pwesto. Atat na ini na ma-endorso san kapitan o san mayor. Ha? Sabi nga ni Dennis Boral, goodbye na po, scatter. Nawara na bagharol ang scatter sa online? Di pa man daw, sir. Di pa man daw nahali. Hahalion pa lang ada. Di ba? Hahalion pa lang ang scatter. Ini man po, sabi pa ni Dennis Boral, bata ngaya dakol na so ginasus ko kan kakapainom, tapos dahil pala madadagos ang eleksyon, aray ko. Talaga lang ha, guminastos na san eleksyon, san mga nakaagi, kay paghuna, dagos ang eleksyon, ito pala, wala, hindi dagos. Kaya, paano daw ini Sir Dennis mabawi ninda na pinainom? Alam nga naman ipaluwa mini. Basi man talaga malay mo ini na pinainom sinulusitan man. Nagsulisit kay mayor, nagsulisit kay municipal councilor, kaya nakapainom, nagsulisit kay vice mayor.
O, di ba? Pero lang ito na sabi nga nagpapagarbo na ako ngayong bahala. Maski nga guro gabi, mapainom ako. Na niyan, alas 6 pa lang sarado ng harong ni Pai. Alas 6 pa lang. Di, maski na nung tuktok mo, may masabi, turog na tabi si Pai. Bago ugwaring niya to sa laog, nagkikwintasan maginastos niya sang kapainom. Pano ko na daw ini mabawi. Nadili man dagos ang eleksyon. Aray ko po. Paano na yan? Ito baga na mga sabi nga ni ini na pag-postpone kang eleksyon, base man lang ini sa kagustuhan or mga sa pinasa na kang kongreso na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po ang Pangulong Bongbong Marcos kay ni ang may kagustuhan kundi nilatag ini sa kongreso. Then dinara sa Office of the President. So bago ini napirmahan is may mga site digdi na rasones natakay po ni postpone. O sinda lang nakaaram kayan. Pero sa mga sabi nga ni ang mga grabe ng preparasyon, sabi nga ni itago lang nindi yan hanggang November next year. Basta lang anayon. Okay? Tago lang nindo sa baul. Tago lang nindo sa ayaw sa kamalig ha kay basi kutkuton sa sa mga kino. Okay? So, sabi ko nga po the other day, nagpa-press con ang sa tuyang gobernador. Manungod sa apod keto? Mga bagay-bagay, lalo na po sa turismo nilatag duman ang mga future plans and projects para sa turismo kan probinsya kan Sorsogon. And so happen na dili kita na imbitaran ang Bicol TV, kumbaga dahil duman sa naimbitaran, di kita mahigibo. Kung anong rason na dahil kita naimbitaran, well, sa kanila na yon. Pero ang mga dahil duman naka-attender, sabi ko nga ni, huwag kayong magmoto-moto. Malay mo, sa susunod, kayo naman ang imbitaran. Or tayo naman ang imbitaran. Ha? The good thing is, itong mga nag-attender duman, sana nagkaigwa ka man ng output. Tapera de los Obos, kadakulan sa mga nag-a-attend, wala man ng pigsasabi na output na na pigluluwas. Kaya dahil taman ko ta pagsayangon ang araw kay ni na press con na pigpapaapod kang gobernador na di kita magpaluwas ning output. Pero na po ang pighahatag na incentives or sabi nga ni bako man itong bayad kung nagtauman ang saro na nagpa-press con bako man po ito bayad. Kumbaga, pakonsuelo man lang ito, pamasahe or something na pagkaon, something like that. Pero dahil ito po pag-isipon na bayad ini kan pagpapreskon ko sa Indo. Ang hagad ta lang is sana matawan man nindo ng output. Itong kung ano man ang mga piktaram kang governor. Kasi nahihiling ta or naobserbaran ta sa kadakol na na nag-attender sa presscon, bilang lang sa Guramoy ang mga nagpo-post kung ano ang nangyari, kung ano ang naging kaganapan sa presscon na pag-attenderan ninda. Kaya nahagad tadigdi sa mga nag-attender, dahil ito po pagsayangon ng araw kainin na pagkakataon na kung kita na imbitaran na mag-attender dyan sa presscon, lang. Kuhaon ta ang output. 'Di ba? Kuhaon ta ang output. At least mabasa man lang kung baka man si governor ang makabasa,
si SPIO Dong Mendoza mabasa ini na talagang kumbaga sulit man ang pag-imbitar sa Indo. 'Di ba? Sulit man. Bako na itong mag-post ka mo na Diyos ko naman. Mag-post ka mo kataning pan si gobernador. Kumbaga, bako yan parte kan pagpabida. Ang pinakabida diyan ang iluluwas nindo na output. Bako itong mapapicture ka mo kay gobernador, tapos sasabihin nindo may boss. Nakahiling ka ng media, tapos ang boss mo si gobernador, bako ka mga empleyado sa Kapitolyo. 'Di ba? Marauton bilang media. Inapod ka diyan para makakuha ka ng impormasyon or output kang mga plano kang gobernador, kan provincial government of Sorsogon. Bako itong magpa-picture ka, tapos kaagad mong caption may boss. Tapos bako ka mang empleyado kang Kapitolyo. Igwa pa dyan, ngirito nun. Mapapicture kay gobernador. Ang iisipon na lang kang tao kayan na pwedeng isipon kang tao, ining mga media na ni kapot kang gobernador. Bakong araw kayan, mga tugang? Ha? Kung mapapicture ka mo kay Gob, kaagad doon yung caption sa baba tungkol sa pagpaapon ni Gob, kung ano man ang naging mga plano niya, luwas ito. Bako itong very proud ka tanang kapapicture sa gobernador. Huna mo, pagtalikod mo, kilala ka pa ni gobernador. Huna mo pagtalikod mo, masabi ka, nakapapicture ako kay gobernador, kaya bida ako. Bako, ang pigihiling digdi ang naipost mo tungkol duman sa pig-atindiran mo anuman na paapod ni gobernador. Or maski pa si mayor, o maski si para public officials, never kita maging after na makapapicture digdi. 'Di ba? Okay lang magpa-picture ka mo. Pero ang pinaka-importante digdi, magluwas man kuta ka mo kay output. Sayang bilang saro na media na nag-attender o na-imbitar, kung dahil makamong iluluwas na output, ano pang pigduman nindo? I am not against the governor, mga tugang. I am not against the provincial capital of Sorsogon. Ang pigiling talang digdi na ining makapwa ta media, kumbaga sabi nga ni, many are chosen. 'Di ba? Many are calling, few are chosen. 'Di ba? Kadakol kimpig apod, pero nagkapira lang ang nagpost. Or kadakol kang media, nagkapira lang ang inimbitaran. So samantalaw nindo, once na na-invite ka mo, one of kumbaga saro ka mo sa naimbitaran, nindo, dahil nindo pagsayangon na magkaigo ka mo ning posting. Para sa masunod, dahil man masabi si SPIO Dong Mendoza, sayang lang kapag ko sa imo, sayang lang kapag invite ko sa Indo. I-post mo pa, di ba? I-post niya, may invitation sa Indo. That's good. Na talagang pig-upod ta na nagiging nagiging professional sa bagay na na kung dahil kita or kung dahil kitang invitasyon, maringaning unyan ta pag araw ka na preskon, may mga invitation na. Pigpapadara. How about the other? Na dahil duman. Dahil na magparamuto-muto. Sabi ko nga karapatan nila yan kung sisay lang ang imbitaran. Never kita mag-condemn sa inda na may pinili lang. Which is, iyo man talaga ang katuyuhan ninda, kung sisay lang ang imbitaran, that's all. Kaya never na magparamuto-muto. Ang Pilipinas kung mahal. Okay mga tugang, sa pagpapadagos na sa itong programa, sabi ko nga ang election na postpone na, and mahalot na lang kita kung saan naman ang mga update. Siguro itong
pag-register baka ma-open giraray. Tabase po baga sa naging report ni kansatuyang news director na si Carol Lutino Delgado na dakol pa ko ta kimaparehistro. Kaya lang masyadong short ang time na inallowed kang Comelec para makapagparehistro. Siguro inantisiparan kang Comelec na madadagos ang election this coming December, kaya ang preparation ninda is kakapuson. Kaya this time na pinirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos ang postponement, which is this coming November next year, baka naman mai-open na kang Comelec. Makakaulay siguro ganun tagiraray ang pagkakataon na makaulay taan sa tuyang City Comelec officer na kung ano ang magiging plano ninda, kung i-open ba ini dahil sa na-post mo naman ang eleksyon, kung i-open pa ninda ini or dahil na. Pero siguro sa pamati ko pwedeng i-open ini kasi next year pa man tanganing maakubunar pa itong mga gusto na boto nasa tamang edad na dai nakahabol kang nakatalaan na inopen na pag-register kang Comelec. Okay? O abangan na lang po yan. Nagdi po sa Bicol TV sa Sorsogon kung ma-open pa ang Comelec. Happy watching man po kay Sir Apa Dialagdon Jr. Comelec officer man ini kang I think Gubat. Dahil pa ba ang last na pag-ulay namon kay nasa Gubat siya. Si Manon maray na aga pait sana tabi Manon Lunes sagod Lunes asin Miyerkules an pait sana. Ngunyan ta Biyernes na ini pait sana kita sa isyo ora mismo. Okay? Kaya wag mag-alala. Yan, okay. So mga tugang, igwa lang po kitang gustong ipalabas na ini ang sabi nga ni is tungkol ini sa sa ipinaluwas na saro na video na report kang COA. Pero I don't know habo ta po ini ipalabas dahil ta po una ni ipalabas dahil ta aram kung kasi gini po ining video. Pero dahil man po kitang kapot na na dokumento na hali talaga ini sa COA. Di ba? Kaya minaot niya to na dahil yung una ni palabas unless na makakuha kita ning dokumento na hali talaga ini sa COA. Ini po bagaan issue na may budget ang Provincial Government of Sorsogon sa agriculture na 71 million pesos for the year 2024. Tapos, ang pigsasabi na nagastos is only 3 million. So, napakain ang 68 million. May nakita kitang post kasi, parang post ito ni Attorney Crunimar Escudero tungkol nga ini sa budget na inalokar kan gobyerno na para sa agrikultura na 71 million. Remember, imagine 71 million, pero ang nagastos lang is 3 million according to COA report. So, ang pag-isip ta, ano ba ini? Dinivert sa iba na project? At makangalas nga ni, natata-divert sa iba na project which is kaipuhan ini kang probinsya kan mga paraoma sa agricultural sector.
which is aram tangani na grabe ang pagtios, grabe ang kapagalan kan sa tuya mga parauma, para sira. Why is it na ang budget lugod na 71 million is nawara or dili na gastos? 3 million lang ang nagastos. 'Di ba? Sa report kang COA, talagang questionable ini. Nano kay in-expect kang COA, intended ito para sa agriculture, dapat sa agrikultura ito na igastos. Ngunyan, ang nagastos lang sa COA sa agriculture na budget na 71 million is only 3 million. Sabi nga kang iba, anyari. Bakit ganun? So, itong video na nahiling ta, gusto ko ta ipalabas digdi. Sabi ko nga ni, hindi po ako mapaluwas kay ito ta unless na igwa kitang kapot na findings kang COA. 'Di ba? Maaraman ta po ini kung igwa na mismo kita ning kapot na report hali sa COA. Ta aram man po ba ganin doon ang Facebook madalion magpalukso, madalion sabi nga ni madalion lang i-access ang mga pigpo-post. Pero ang ang balik kay ni iyong mapagalon kung dayta ni pwede mapatunayan or sabi nga ni dahito ni kaya i-justify, medyo hindi tayo pwede na basta-basta na lang mag-post. Okay? So abangan ta po 'yan. And regarding naman po sa mga sa tuyong agrikultura na sektor, aram tangani po na sabi ko kanina, grabe ang kapagalan kan mga parauma nyato, kan mga paralawod. So, sana ang sa tiyang gobernador mailatag man ang mga programs and projects para sa satuyang mga parauma para sira. Aram ko ang presko na ginibo, pa-intended lang ito duman sa mga development kang tourism. Magkakaigwa na daan ng ship line from Bulusan Lake to Dangkalan Beach. Oh, di ba? Okay. Happy watching pala kay dating Vice Mayor of Santa Magdalena, si Ramon Espela. Good morning, sir. Ito na naman po, si Sorsogon Overview. Sabi niya, good morning, Sao. Gusto ko lang i-open itong ginagawa na public consultation ni Boboy Amor, Provincial Government. Ano po itong public consultation, sir? May public consultation daw na ginagawa ang ating gobernador, kan probinsya kan Sorsogon. Ang public consultation inkukonsulta ang publiko specifically sa proyekto na gibuon sa komunidad. Sang-ayon ba ang tao dito? Siyempre public consultation yan. Para sa kuya, maray nga ni na nagkaigwa ng public consultation ang araw kayo ni. Or sabi nga ni, dapat man talaga. Dapat maging mandatory nga ni. Na ang sarong proyekto, bago ini i-implementar, magkaigwang na dapat ning public consultation. Takadakulan ba ganing proyekto, nagmangnong kita kung hain patapos na. Nagmangnong kita kung hain ma-turn over na. Kaya marapat lang na magkaigwang kita ng public consultation. Ano ining public consultation? Iyo ini ang pagpaaram sa publiko sa mga affected barangays sa proyekto na yan. Kaya dapat magkaigwa kita ng public consultation. Di ba? Ano ang daraka ini na proyekto na ini?
Siring man yan baga kang nangyari kang gusto ko ta magkaagning planta dyan sa sa Abuyog kang NGCP. So inagi ini sa public consultation which is kadakol ka nag-oppose kaya dai nadagos. I think ang sarod na opposer ka ito si Atty. Da Laguna na para madagos itong madagos itong project dyan kang NGCP. This time, iniman kung igwaman ng public consultation sa tuyong gobernador na piga sa Gibo or pigsa sa Gibo, maaraman ta kung ano ang epekto, ang positive, ang negative. Ito pa. Ang nangyayari, walang tinamaan na tanong ang mga tao. Lahat tama si Buboy Amor. Parang walang lugar ang mga suwestyon ng komunidad. Kasado na pala, wala nang magagawa ang komunidad kahit paalam nilang may masamang maidudulot ang proyekto. Ayun lang. Pag ganyan. Sabihin lang nagkaroon ng public consultation. Pero, sir, ito baga na public consultation, recorded man yan. Na bako man gusto sabihin na nagkanda kaming public consultation, kumbaga saro sa requirements kang kang saro na project is magkaigwa ng public consultation. Tapos dahil man po gusto sabihin na nagkaigwa kaming public consultation is ang requirements na yan is sinunod ta or ginibo ta. Tapos negative man ang resulta. Dahil man po yung pwede na sabihin talang. Dahil nagsunod man kami na magkaigwa ng public consultation. Kung sa public consultation, sabi ko nga is dahil man nasimbag ang mga kahaputan, wala rin. Bagan ang nangyayari, sabi niya, nauuna na ang karwahe sa kabayo, parang for publicity na lang. Yun nga ang sinasabi ta, na ang public hearing or public consultation, ilalatag digdi ang mga do's and don'ts. Pero, dahil pwede na maging maging ang public consultation mo, gamitin mo lang na saro sa requirements na nagkaigwa ka ng public consultation. Pero, dahil mo pigdangog ang constituentes mo, recorded man yan. Maski nagkaigwa ng public consultation, pero dahil man na simbag ang mga kahaputan, tas kumbaga sabi nga prepare na, or sabi nga sa pagpesto baga sa pagkaon, oy, mare ka matama karaon na. Pagkita mo, ini ka matabang. Di ka naman makareklamo kay nakahaon na yan. Or sabi nun, tanano kay maskadon. Pakiluto na guyapon sa di para mabuwasan ng askad. Dahil man po, ulyo kando, kauna na lang iyan. Bagang pag-arag ba kayan na kung preparado na, kaya dahil ka na maka reklamo. So kung argument kayan, tama ito na pigsabi na bagan inuna naman ang karwahe sa kabayo. Bagan sinabi sa kabayo sa karwahe, sige na, kaya masunod na lang ako. O, umuna ka na. Pinadaruros ng karwahe pababa. Sinundan na lang sa kabayo. Sabi pa digdi, ugali na ni Buboy Amor na naghahapot ka pa o nagrarason ka pa, sasangrahon ka na, kay para siya ang tama. Wag naman. Wag naman sana. Kumbaga, wag na tayong mag-public hearing pag ganun. At sana po kung naroon kayo ang sitwasyon na pwede, sabi ko nga pwede tapo iagi sa record, as in i-formal complaint tayo sa taas. Pag abot kan oras na sinabi ng nagkandak man kami ke public hearing or public consultation, alagad ang resulta is wala man kasimbag ang mga kahaputan namon, dili man po valid ito na public hearing na pigsasabi na makapaano lang kita
makapag-public hearing lang kita, dili po yan rason. Okay? Itama ang dapat itama. Sabi nga ni ibaga ni Governor Boboy Amor, lagyan ng sistema ang sistema. Okay? So yan po mga tugang sa tuyang programa sa ngunyan. And inabot na kita kan oras kan Mama Aram. Mabalik po kita sa aga. Same time, same place, pero ibang programa. AUNM Pick-Upod na programang Reparo Publiko with Attorney Atan Balintong. Last Saturday, dahil kami nakaprogram ta Ansa Indong Lingkod, nagpasiring sa Pulangi at Naga. But sa aga po, abangan live 8 to 9 with Attorney Atan Balintong para sa programang Reparo Publiko. Sa girari po, sa karan kan billing staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sulamiting telebisyon at sulamiting pinagkakaitan Bicol TV Sorsogon. Maray na alda po, asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.